Ayan, isang magandang umaga, tanghali, gabi, saan na kayong sulok ng mundo sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Ayan. At isang panibagong reaction po tayo. Tayo ay makibigay lang ng ating opinion. Ito, patungkol doon sa kay Tita Lydia. Okay? Na patungkol sa kotse ni Edo. Ano ba nangyari? At marami na nag-reaction dito kay Tita Lydia. Shout out po kay Tita Lydia. Medyo parang nasasadlak sa ka-issuehan si Tita Lydia. At ito nga ay naglabas na ng kanyang pahayag patungkol sa kanyang paglilinaw sa paratang ng iba na di umano raw si Tita Lydia raw ay may gusto, may pagnanasa or ano pa man yan na sinasabi. Teka muna. Ako po, unang-una ay hindi po nagkikreate ng bashing. Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, mangyari lamang na tayo ho ay mag-comment ng tama at nasa gano'n naman po ay maging matiwasay naman po ang comment section. Hindi po ako nagkikreate ng bashing as reactor, content creator. Ako ho ay, syempre, nag-reaction. Ano man yung mga mainit na pinag-uusapan, mangyari lamang na mag-comment ho tayo ng maayos. Ano po? Dahil ito nga, si Tita Lydia ay nare-reaction na ng iba, ako ho ay makikireaction na rin at magbibigay ng aking kaunting opinion. Bakit ba humantong sa ganito? Na-trigger ba si Tita Lydia? Kanino? Iyon yung dapat masusunod. Na-trigger si Tita Lydia sa mga nang babash sa kanya, pinaparatangan siya na kung ano-ano. Hindi siya na-trigger kay Edo about kwento, about kotse. Meron ba binitawang salita si Edo? So, na-trigger sa mga basher. Tama ba? Pakikorek po ako. Sa panahong ito, bago natin i-play, pakinggan ang mensahe ni Tita Lydia. Bago lahat, sa panahong ito, sa kabila ng mga kaguluhang nangyari, alam nyo na yun, yung patulpuhan. O may mga liblib na lugar. Alam niyo yung mga ka-issuehan, hindi sa binabalikan na babanggit lang. Sa mga ka-issuehan nangyari, mga usapin. Pero bago pa yan, teka muna. Hindi ba si Tita Lydia nakasupport kay Edo? Until now, si Tita Lydia ba ay nakasupport pa rin kay Edo? Wait lang po ha, binabalansi po natin. Nakasupport pa rin po ba or ang simpatya or ang loob ba ni Tita Lydia ay lapat pa kay Edo? Bago po natin ipagpatuloy ang video na to. Nakasupport ba siya kay Edo? Or ang damdamin niya ay nasa team Guapa or na kay Beyonce? Tanong ko lang po muna. Para kung ano man yung gusto mangyari ni Tita Lydia, na magsalita si Edo, may pagtanggol man lang, ora mismo kahit hindi hingin, ipagtatanggol. Ni Edo, kahit hindi hilingin ni Tita Lydia. Kaya ang tanong ko sa panahong ito, ang damdamin po ba ni Tita Lydia ay nasaan? So okay, tapos muna tayo dyan. Saan nagsimula ang issue na trigger sa mga basher? Sino itong mga basher na to? Saan nakasuporta ang mga basher na to? Yon, mga tanong po natin yan. Okay, so ito na. Mahirap kapag tayo po ay lumantad, pumasok, or pinasok natin, or tayo ay naglabas ng isang pahayag, ipinost sa social media, or kung saan pa man. Mahirap sa isang individual na sa iyong pahayag, tama man o mali, expected po natin may sasalungat at may sasalungat. May mambabas at may mambabas. Hindi po maiwasan yan. So ngayon, ang isa pa sa katanungan ko, marapat ba na harapin or paliwanagan yung mga basher na walang kwenta, sabihin na natin, na ang ginawa ay kundi ang mambas. Ay, mawalang galang po, ano po, kung mambabas at mambabas, binabas yung isang sponsor, masasabi kong hindi tama ang inyong ginagawa or masasabi kong wala ka kwenta-kwenta ang inyong sinasabi. Okay, pasensya na po sa una ko nabigkas. Pilitin po natin makagawa na lang, makapagbigay na lang tayo sa opinion, makapagbigay na lang tayo ng opinion, mga nangyayari. Marami, isa kagaya ko, lesson learned sa akin yung mga nangyayari, mga ka-issuehan, paano ba dapat ako mag-reaction. Hanggang sa ngayon, marami pa rin akong hindi alam, pero nakakapulot ako ng kaunting kaalaman. Lesson learned. Minsan, huwag tayo magparabas. Hindi ko ugali, sa totoo lang na, sige, wait lang. So ngayon, ang aking tanong, marapat ba na patulan ang basher? Bigyan ng panahon, ng pansin, na tayo ay magpaliwanag sa basher na hindi natin lubos kilala or hindi nyo napapanood or wala silang mga channel. Marapat ba na sila ay paliwanagan? Kung hindi naman sila natin kilala, para sa akin, ito, tumbukin na.
Kung sa part ko, hindi ako lalabas. Hindi ako lalantad. Sino sila? Pero bakit lumaot? Bakit lumalala ang usapin? So, yun ang dapat pag-usapan natin. Meron pa bang option na paano ito marisolba, makapagbigay ng isang magandang paliwanag sa mga basher kung ano katotohanan patungkol sa kotse, sino ang dapat magsalita? Marapat ba si Tita Lydia? Or may option pa, sino? Marapat ba na si Edo? Yes, pwede si Edo. Paano mangyayari? Madepensa ni Edo? Si Tita Lydia? Pwede. May messenger tayo. Bago sana natin po sinimulan ang bago nila sinimulan ang discussion. Una-una may messenger. Kinausap muna kung sino ang dapat magsalita. Okay, may mga reactor na nag-reaction. So, yung the way silang mag-react, ito po ba ay paglilinaw sa mga nambabas kay Tita Lydia? Okay, wait lang ha, ipaparirinig ho natin. Ha? Iparirinig lang natin. Konting salita lang ako. The way mag-reaction ito po ba ay paglilinaw? Yes, paglilinaw. And then, masarap ba pakinggan? Nakabuti ba, nakadulot ba ng kabutihan? Naayos ba sa madaling salita? Hindi, para lumala. So, ano dapat? Sino dapat magpaliwanag? Paano may papaliwanag? Saan dapat ipaliwanag? Sino dapat magpaliwanag? Paano ang paraan ng para medyo lumala kasi. Teka muna ha. Pakiclick ng thumbs up muna guys. Mawalang galang kay Tita Lydia. Tita Lydia, Tita, pahiram ako ng video clip mo. Ano po? Ito, hindi ako, sa lahat natin mga minamahal na viewers, wag pong ibabas. Okay? Huwag mo ibabas si Tita Lydia. Ako ay magbibigay lang ng aking opinion. So, Tita, pahiram po ng video clip. Okay? O, ito na. Ano ba ay pinaglalaban ni Tita? Hello, good afternoon sa inyong lahat. Hello din po. Ayan, magandang araw din po sa iyo, Tita Lydia. Okay? Ayan, huwag po ibabas si Tita Lydia. Okay? Magsalita ko ng toong nangyari. Okay po. So, ipaliliwanag niya. Ano ba nangyari? Sino ba ang may sala? Paano ba nagsimula? Sino po ba ang ng paratang sa inyo na ano? Ito. Kasi hindi ko makaya yung mga sinasabi ninyo na Hindi niya makaya yung mga sinasabi na ako ay fake news, ay may mapagnanasa ako kay Edo. So, speaking of pagnanasa, alam mo sa totoo lang, ako ho walang kinakampihan. Ako ay nagbibigay lang ng aking opinion. Medyo hindi rin po talaga maganda. Na sabihan po natin na siya ay may pagnanasa. Tayo po ay iiwas. Kayo po yung lumagay sa kanya katatayuan or yung magulang ninyo sabihan ng ganyan. Ano ho ang mararamdaman? Doon lang tayo sa katotohanan. Maraming, sabi ko nga, lesson na sa akin lahat. Yung mga nangyayari, paano ba ako aatake, paano ba ako mag-comment, paano ba ako magbibigay ng komento, minsan baka may batas tayo. Okay, so sabihan na may pagnanasa. Yung mga sinasabi ninyo na ako ay fake news, may mapagnanasa ako kay Edo. May pagnanasa daw kay Edo. So, yun nga po, may kasabihan sakit ng kalingkingan daman ng buong katawan kapag narinig ng kanyang mga anak. Ano kaya ang mararamdaman masasaktan? At kung hindi naman totoo. Ano po ang sapat na ebidensya at naparatangan ninyong siya ay mayroong pagnanasa? Speaking of pagnanasa, ano ba ibig sabihin ng pagnanasa? May hindi ko may paliwanag. Ano ba ibig sabihin ng pagnanasa, guys? Para may gusto. May gusto. May pagnanasa. May pagnanasa, parang gano'n, may gusto. O ano? Sa tanda ko na to. Ayun, may dado siya. Okay, medyo sapat nga niya, medyo hindi nga talaga maganda. Okay, sa tandaan na niyang iyan, sabihan pa na may pagnanasa, ay kumbaga parang wala na sa vocabulary niya yan, wala na sa isip niya yan. Kumbaga anak ng turing. Hindi, parang anak ko si Edo. Okay. Gusto ko lang sana si Edo magsalita. Ayun! Gusto ni Tita Lydia si Edo magsalita. So, bakit kailangan si Edo magsalita para magpaliwanag? So mahaba po kasi ang video na ito eh. Alam ko na subaybayan na ng iba. So para magpaliwanag patungkol sa kotse, na ang kotse ay si Edo ay humingi ng tulong kasi bibili ng kotse. So parang si Edo ay pagtanggol siya, parang ganun po ba? Ano po ba? Or mabigyan ng linaw ang patungkol sa kotse na hindi mo kusang, hindi ikaw ang nauna na nagbigay, kundi si Edo ang una lumapit sa iyo para humingi ng tulong. Dahil pinaparatangan ka na ikaw ay may pagnanasa, so parang gusto mong maliwanagan ito na hindi mo ito basta lang ibinigay ang tulong. Kaya ka nakapagbigay ng tulong dahil si Edo ay lumapit sa iyo. So ang gusto ni Tita Lydia, magsalita si Edo. So si Edo ba ay nagsalita? Oh, wait lang ha. Na siya ay nakiusap sa akin. Ayun, ang gusto niya si Edo ay magsalita.
na si Edo ay nakiusap. So ayun, paglilinaw sa iba, no? Sa mga nambabas kay Tita Lydia na sinasabi siya may pagnanasa kay Edo. So maliwanag dito na hindi siya makakapagbigay ng pera kung hindi lumapit si Edo sa kanya. Kaya siya nakapagbigay ng pera kay Edo hindi dahil sa may pagnanasa. So ganun po ba, Tita Lydia? Kaya ikaw nakapagbigay ng pera kay Edo dahil si Edo ay lumapit sa iyo. So hindi sa kaya mo binigyan dahil may pagnanasa, so hindi po 'yon. Ano po, ganun po ba? So kaya mo po nabigyan dahil lumapit sa iyo si Edo. So 'yon, ganun po ba, Tita? Okay. Salita na siya ay nakiusap sa akin. Okay. Sinabi pa niya na para ako magulang. Para Sinabi niya, ang kailangan niya. ah, Hindi ako tanga na magbigay ng pera. so yun, nakuha ko na yung punto ni Tita Lydia. Yung parata ng iba na may pagnanasa kaya binigyan ng pera. So sa madaling salita, ang pinopunto dito ni Tita Lydia, si Edo ay lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Dahil siya naman ay matulungin at siya naman talaga ay nag-support, ay kaya siya nakapagbigay dahil si Edo mismo yung kusang lumapit. Pero kung hindi lumapit si Edo sa iyo, Tita, hindi mo mabibigyan. So, ganun po ba? So, yun ang ibig sabihin ni Tita Lydia. Ako lang ay nagugulat na bakit lumalaot? Bakit humahaba? Kaya nabigyan si Edo ng pera dahil si Edo lumapit kay Tita Lydia. So kung hindi lumapit si Edo kay Tita Lydia para bigyan ng humingi ng tulong, pambili ng kotse, hindi niya yan bibigyan. Nakagaya ng sinasabi ng iba na kaya mo binigyan dahil ikaw ay may pagnanasa. So malinaw na kaya mo nabigyan dahil lumapit sa iyo humingi ng tulong. At ikaw naman dahil may busilak na puso at may ang iyo ay tumulong talaga, sumuporta, ay hindi mo napahindian. So sa madaling salita, nabigyan mo dahil si Edo ang lumapit. So, ang gusto mo, magsasalita si Edo. Nagsalita na ba guys si Edo? Nagbigay na ba ng pahayag? Okay, wait muna ha. Okay. $1,000 Oh, na para sa sarili niya. No? $1,000. I-times natin sa 60 days. 60 day, 60,000 pesos. Yun. Pag kailangan sa mga beneficiary, Okay. okay, magbibigay ko. Matagal na akong sponsor niya ito. Okay. Si Erica, Yun. alam niya yan lahat, pati beneficiary binibigyan ko. So, ito, sa madaling salita, nakuha ko ng pinupunto dito ni Tita Lydia. Kaya siya nagsalita, paglilinaw. Sa paratang ng iba. Na kaya siya nagbigay ng pera dahil siya may pagnanasa or ano pa man or hindi mo man siya binigyan ng pera, so pinararatangan kang may pagnanasa ka kay Edo. So ang gusto mo lang mangyari ay maliwanagan na ikaw ay hindi basta nagbigay lang. Kaya ka nakapagbigay dahil si Edo ay lumapit sa iyo at humingi ng tulong. Kaya mo nabigyan, hindi mo napahindian. So sa makatuwid, malinaw. Hindi dahil sa ikaw ay may pagnanasa. Nabigyan mo dahil si Edo ang humingi ng tulong. So ito po yung hinahabol ni Tita Lydia. Kaya ang gusto niya sana si Edo ay magsalita para mapatunayan na kaya nakapagbigay si Tita Lydia kay Edo ng pera ay dahil kusang lumapit. So hindi naman po binabawi. Ito ay paglilinaw lang, gusto lang maliwanagan ni Tita Lydia panampal diyan sa mga nambabasa kanya. So nag-gets yung ibig ko sabihin? Hindi sumagi sa isip ni Tita Lydia. Wala sa hinagap niya, nabigyan niya si Edo ng pera na wala kadahilanan. Okay? Kaya niya nabigyan dahil si Edo ay lumapit sa kanya. Humingi ng tulong dahil bibili raw ng sasakyan. So, paragdagan sa sasakyan. So, binigyan ni Tita Lydia $1,000. Ngayon, may iba, pinararatangan ka na ikaw ay may pagnanasa, may gusto. Ay, masakit naman din talaga sa part mo yan. Diba? Ngayon, ang gusto mangyari, si Edo, sana ay magpaliwanag. Yun ang hinahabol ni Tita Lydia. So kaya sabi ko nga sa Edo ba nagpaliwanag? Inuulit-ulit natin ano? Hindi pa? O meron na? Ang aking tanong po, si Tita Lydia po ba sa panahong ito, sa kabila ng mga ka-issuehan, ay nakasupport pa rin ba kay Edo? Dahil kung ikaw po, ang damdamin mo ay na kay Edo, o nasaan po? Or nasa sige, kung ang damdamin mo na kay Edo, full support kay Edo at hindi nagbabago sa kabila ng mga ka-issuehang naganap na tungkol sa liblib na lugar at pagpapatulpo, kung kayo po ay nakasupport pa rin kay Edo, ang simpatya nyo na kay Edo, kahit hindi nyo po hingin na kayo ay ipagtatanggol, matik yan, ora mismo magsasalita po si Edo. Pero kung ang inyong damdamin ngayon ay naando na kay Beyonce or sa Team Guapa, hindi natin agad-agad ora-orada makukuhaan si Edo ng pahayag. Dahil nakikita ko po yung ibang mga reaktor para kinakalaban si Edo. Nagagamit po kayo para kumbaga pantapat. Ito yung nagamit po kayo sorry ha, wala po magagalit.
Paano ko ba ma-explain to? May mga ilang reactor kasi galit kay Edo. So, nire-reaction na si Edo. So, hindi maganda para kay Edo yung dating. So, kayo po yung nagiging bala sa madaling salita para pantapat kay Edo. So, paano po magsasalita dito si Edo para kayo depensahan? Magpaliwanag sa viewer, sa basher. Oy, basher, hindi ako kusang binigyan ni Tita Lydia. Ako ay humingi ng tulong. Kaya ako nabigyan dahil ako ang lumapit. Paano po agad-agad makakapagsalita si Edo? Gayong yung ibang reactor po na natakbuhan ninyo or nalapitan po ninyo. Sorry, shout out sa mga reactor dyan. Ano, kay Sis Hayat Zamora, kay Sis Hasa, kay Banat Bagsik, kay Shell TVPH. Na alam ko sila against na kay Edo. So, paano po makakapagpaliwanag si Edo? Ito po ba kung magpapaliwanag si Edo ay matatanggap ng lahat? Ay baka naman mabas si Edo ng ibang basyo na nang babas sa iyo. So, medyo magkakaroon dito ng tension. Medyo mahirap ang part na Edo. Paano? Na medyo, pero sa bagay para sa akin, ito, no, sabi ko yun sa akin, paano magsasalita? Kung yung nilapitan niyo pong mga reaktor ay bukod sa ipinasabog na tungkol dito, ay galit pa kay Edo, ay medyo mahirap ako magpaliwanag eh. Kaya lang, paano si Edo magsasalita? Kung yung mga reaktor po na nag-reaction po sa inyo ay against sa kanya. So, medyo mahihirapan na magtanggol or patunayan. Kaya ang tanong ko nga po kanina, nasaan po ang inyong simpatya na nasa kabila or nandito kay Edo? Kasi kung kayo po ay hindi patuloy na nandiyan kay Edo, kahit hindi po hingin, matik yan, ora mismo, ipagtatanggol kayo. Pero bakit hindi agad nagsasalita? Dahil maaaring siya malagay sa alanganin. Pero bilang si Tita Lydia nakatulong kay Edo, kahit hindi humingi dapat si Tita Lydia or hindi mag-request kay Edo na magsalita. Dahil nakatulong naman si Tita Lydia kay Edo, sana magkukusa na si Edo. Kung labas naman si Tita Lydia sa mga naging ka-isyuhan, dapat bilang si Tita Lydia nakatulong kay Edo, dapat si Edo ipagtanggol na din, Tita Lydia. Para mapaliwanagan yung mga basher na nambabas kay Tita Lydia kasi sinasabi na si Edo raw, si Tita Lydia raw ay may pagnanasa kay Edo. So bigyan linaw lang ni Edo na sabihin niya na ako po ay kung sa lumapit kay Tita Lydia at humingi ng tulong. Kaya po siya nagbigay ng pera, hindi dahil siya ay may pagnanasa sa akin, kundi kaya siya nagbigay ng pera dahil ako mismo ang humingi ng tulong. So, iyon ang hinahabol ni Tita Lydia. So, paano niya mapapaliwanag na ito? Kung ang damdamin ni Tita Lydia at ang simpatya ni Tita Lydia ay hindi panalihis at nandito pa rin kay Edo, matik, kahit hindi hilingin, pagtatanggol po kayo ni Edo. Pero kung kayo po, ang simpatya nyo ay wala na sa kanya at nasa kabila na, medyo mapapaisip yan. Teka muna, ano ba dapat? Manahimik na lang or magpaliwanag? Pero para sa akin, bilang nakatulong si Tita Lydia, ano man, saan man ang support ng Tita Lydia, nandito man sa kabila. Dahil nakatulong naman sa iyo si Tita Lydia ng isang tawag mo lang, na humingi ka ng tulong, pabili ng kotse, ora mismo binigyan ka, ipagtanggol mo. Yun lang pa sa akin. Makitaan pa rin nandyan na nagmamalasakit ka pa rin sa tao nakatulong sa iyo. Edo. Yun para sa akin. Okay, makitaan pa rin na may pagmamalasakit pa rin sa Edo kay Tita Lydia. No, okay, bilang na lang, pagpapasalamat na lang din, no? Dahil kahit pa paano nakatulong si Tita Lydia, maraming beses na nag-sponsor sa kanya. So ngayon, lumalaot ang issue, lumalala. Marapat ba na si Tita Lydia lumantad? Para sa akin, Tita Lydia, hindi ka po dapat lumabas or nagawa ng video. Para sa akin. Bakit ko po nasabi? May ibang paraan po para maayos nyo ang problema. May ibang paraan para mapaliwanagan ang mga basher. May messenger. Kinontak nyo po sana si Edo through messenger. Edo, baka naman pwede magsalita ka naman. Dahil may nambabas sa akin, sinasabi ng mga tao na ako daw may pagnanasa sa iyo, kaya nabigyan ka ng pera. O, sabihin mo naman na kaya kita nabigyan ng pera dahil ikaw ang kusang lumapit, humingi ng tulong nang ikaw ay kukuha ng sasakyan. So, through messenger, kausapin si Edo para siya makapagpaliwanag. Gawing pribado, lalo pat kayo po ay private person, tita, hindi po dapat kayo lumantad. Meron man magsasalita in a nice way, magpaliwanag, enough na. Hindi nyo rin po kailangan magpaliwanag sa mga nambabas sa inyo, lalo pat hindi nyo po sila kilala.
Hindi nyo sila totally kilala. Wala sila mga channel, yung mga nababasa nyo, at nagsasabi kayo ay may pagnanasa kay Edo, hindi nyo kailangan paliwanagan yung mga taong yan. Okay? Kasi kapag tayo po lumantad, diyan na po mag-umpisa. Ang pambabas ng iba, hindi nila naintindihan kung ano ang mga pangyayari. Basta na lang makabas. Lalo pa ang mga nagdedepensa po sa inyo, mga nag-reaction sa inyo, ay sila Hasa, sila Banat Bagsik, sila Hayat. Baka yung iba, sa galit dito sa mga kaibigan natin mga reaktor, ay baka magalit din po sa inyo. Mas mainam po kung kumilos tayo ng palihim through messenger kausapin. Edo, baka naman pwede kasi napaparatangan nila ako, sabi nila may pagnanasa ako sa iyo kaya binigyan kita ng pera. Eh di ba ikaw ang lumapit sa akin, humingi ka ng tulong, baka pwede may paliwanag mo naman to sa viewers kasi ganito, ganyan, ganyan. At saka sa paglantad yung ito, yung natatamnil ng iba ang inyong mukha. So para sa akin, nadaan sa maayos na usapan kung paano ito mabibigyan linaw, hindi kailangan daanin sa pagdidiskusyonan po at gagawing topic-topic ng mga reaktor. May na-reaction doon, may na-reaction doon. The way na mag-reaction ng isang reaktor, dapat in a nice way naman, wala na muna yung galit. Kasi ang isa sa alang-alang natin dito, si Tita Lydia, na dahil nandito na yung video clip eh. For the sake of Tita Lydia, maiwasan yung bashing. Yun, maiwasan yung bashing. Na magbibigay tayo dito, paglilinaw sa lahat, kaya nabigyan si Edo ng pera ni Tita Lydia, hindi dahil sa may pagnanasa o may gusto, kundi dahil si Edo ay lumapit kay Tita Lydia para humingi ng tulong. So, yun naman din talang hinahabol ni Tita Lydia na magsalita si Edo. So, paano po magsasalita si Edo? Kung nabulilyaso na po. Ang usapin ito, nakaladkad na po dito sa social media ang patungkol dito sa sasakyan. So, yung kay Tita Lydia, ito, i-clear ko lang, wala siyang intensyon na ipakalandakan na siya yung nakatulong kay Edo para makabiling kotse. Wala siyang intensyon. Ina-analyze ko, ilang araw ko na pinapanood to eh. Wala siyang intensyon na ipangalandakan. Ano ako, bakit po nakapagsalita ng ganun si Tita Lydia? Dahil meron po nagpaparatang sa kanya na basher, na kaya niya nabigyan ng pera si Edo dahil may pagnanasa. Kauti lang pinaplay ko ha, kauti lang. Marami akong natulungan sa Kalingap. Pero ni isa wala akong binoy-boy. Okay. So, yun na nga po. At hindi yan para ipangalandakan ni Tita Lydia yung kanyang mga naging tulong or tulong dito kay Edo. Bakit ba si Tita Lydia nagsalita? Dahil siya pinaratangan eh. Na siya may pagnanasa kay Edo eh. Pinaratangan siya. So, kanya, binigyan linaw niya. Bakit niya nabigyan sa Edo ng pera? Kasi lumapit si Edo. Kaya ang gusto niya magsalita sa Edo, Edo, magsalita ka naman. Yan sabi niya, na ipaliwanag mo naman na ikaw ang lumapit sa akin. Hindi dahil sa, kaya kita binigyan pera dahil ako may pagnanasa sa iyo. So, yun ang hinahabol. Nag-gets niyo yung aking ibig sabihin? Hindi ito hindi ito para pangalandakan ni Tita Lydia na siya ay tumulong. Hindi po. Para lang maliwanagan yung paratang na siya ay may pagnanasa. Di umano. Sorry guys. Para di umano, sabi ng basher, siya ay may pagnanasa. So, ang gusto mangyari, ang magpapatunay na nun ay si Edo lumabas, magsalita. Sabihin mo na ikaw ay lumapit at humingi ka ng tulong. Kaya ka nabigyan ng pera dahil humingi ka ng tulong. Hindi dahil sa ikaw ay, hindi dahil sa may pagnanasa. Si Tita Lydia. Nag-gets nyo? May mga pwede pang pagpilian, paano ba natin to mariresolba, paano ba natin to maiayos. Pinaparatangan Tita Lydia na di mo na may pagnanasa daw, ganito na lang. Tita Lydia, ganito na lang, kausapin mo si Edo, sabihin mo, Edo, baka naman pwede, ikaw naman magpaliwanag na ako naman ay hindi basta lang nagbigay ng pera sa iyo dahil sa akin may pagnanasa, hindi ba't ikaw ang lumapit? Paliwanagan mo naman yun. Yun nga lang, nagka-laut-laut na. So, ang mangyayari dito, laman ng social media, tapi-tapi si Tita Lydia, dapat, bago yan, inilabas yung ganitong usapin, ay napag-usapan muna. Kasi ang kawawa dito, ang sponsor, napaparatangan at nababalahura ng ibang mga basher. Nawala naman siyang ibang motibo, kundi ipamukha na siya ay walang pagnanasa kay Edo. Di ba? Yun lang. Pero sabi ko nga, ako guys, hindi ako nag-create ng bashing. Ang akin lang naman dito, ngayon, nagagamit siya bilang topic. Ako, ngayon lang ako, not huli ko reaction to. Bilang topic, dapat Tita, hindi ka na lang lumantad. Hindi ka na lang lumabas. At, pumunta ka na lang kay Edo. And yung ibang mga reaktor, dapat matigil, may stop na din. Dahil, ikaw po dito makakaladkad. Ikaw po ang napapag-usapan. Buti sana kung yung ang topic is healthy, positive, kaya lang negative po.
O, di ba? Tapos mapapanood pa ng mga anak mo, mga pamangkin mo. Malalaman, mababalitaan nila na ikaw nagbibigay ng ganong kalaki. O, di ba? So, dapat may stop na to. Para kay Tita Lydia, may edad na Tita Lydia. O, napaparatangan pa. Sasabihan pa na may pagnanasa kay Edo, di ba? Masakit naman yun. Sa lahat ng mga basher, ingat naman po. Ingat tayo ha. Kasi, respeto tayo, respeto. Pag talagang may kamalian ng isang individual, ng isang tao, pwede naman eh. Kung nasa sa inyo, ako anong gawin nyo. Pero, kabutihan naman din ang nagawa ni Tita Lydia. So, ingat-ingat na lang tayo. Hindi ito maglalaot, hindi maghahaba. Kung ito po ay Tita Lydia, na pagplanuhan, na pag-usapan, kung sino lang ang magtatapik. Kaya lang, na-topic na ng iba. Kasi, isang paliwanag lang sana dito eh. Kasi for the sake of Tita Lydia na maproteksyonan eh. Isang paliwanag lang enough na eh. Kaya lang, nakailang topic na. Sino ba yung mga nakailang topic na? Kasi nga, ang hindi makakatulong kung paulit-ulit tayong parang si Ramplaka na ilang na-reaction na ngayon, re-reaction na naman bukas. Hindi makakatulong yung nakakaawa dito ang nababas. So, di ba? Kaya yung mga nababas, mag-ingat naman din po kayo. Huwag naman po sobra dahil mahirap po ang mabas, lalo pa sa edad kung hindi sanay sa bashing. Mahina-hina, ay may stress yan. Ay buti sana kung si Tita Lydia lang, paano kung mapapanood ko ng mga pamilya niya, yung mga anak niya, mga pamangkin niya, di ba? O tapos mababalita na gano'n na may pagnanasa daw. Ay, di ba ikapangit naman talaga na sabihin nga may pagnanasa. Iwas na lang po tayo. Respeto tayo. Ako, hindi ko naman, naririnig-rinig ko na si Tita Lydia. Pero alam ko naman, nakagawa naman ng kabutihan ito para sa kila Edo, sa mga beneficiary ng Kalingap. Marami raw tumatawag dito eh. Mga Kalingap, may nabanggit na mga ilang individual na nandito pa rin sa Kalingap na tinutulungan pa rin ng Tita Lydia. Ayun, ingat lang tayo. So para sa akin, stop na siguro Tita Lydia. Yung mga mag-reaction sa iyo, para sa iyo lang, maproteksyonan ka din, ay siguro para sa akin, tigil na dahil makakaladkad ka po. Una't huling reaction ko to, naintindihan ko yung gusto mong mangyari, nagbigay ka ng pera dahil lumapit sa iyo si Edo, hindi dahil sa ikaw ay may pagnanasa. So yung iyo ay gusto mo i-correct, kaya gusto mo magpaliwanag sa Edo. So dapat kay Edo, ano man ang nangyari, kung saan man ang simpatya ni Tita Lydia, saan man siya nakasupport, dahil nakatulong na rin naman kay Edo. So para sa akin siguro kailangan mabigyan linaw rin ni Edo yun. Na sabihin na, wag niyong iba si Tita Lydia, na kaya naman ako natulungan dahil ako ang lumapit sa kanya. Hindi dahil siya may pagnanasa sa akin. Okay? Dito mo tayo. Interest kay Edo. Matanda na ako. Kuring 75 na ako. 75? Sa February. Oh. Kaya sana, gusto ko na magsalita si Edo kung may respeto pa siya sa akin upang mahinto na ito. Ayun! Okay, so si Edo lang ang susi para mahinto ito. Magsalita, magbigay ng paliwanag. Pero sabi ko nga, para sa akin, kung ito ay inumpisahan na hindi nyo pinansin po ang basher, hindi po maglalaot. Ignore. Common na kasi yan eh, na may nambabas. Ignore. Kasi yung comment tatabunan yan eh. Ignore. Kasi kapag pinansin at nireaksyon na ng ibang mga reaktor nyo, mga kaibigan nyo po, maglalaot. So, para matapos po, maproteksyonan pa rin kayo, kailangan ma-stop na po to. Kung hindi rin po magsalita sa Edo, okay, hayaan na po. Hayaan na po. Kasi kayo po marireaksyonan, mababalahura kayo ng ibang mga balahurang basher. So, para po kayo ay, tita, ika nga ay, hindi na mareaksyonan at hindi po kayo may stress, baka may stress pa kayo. At huwag po kayo magbabasa ng mga comment. Tita, huwag kayo magbabasa ng mga comment. At hayaan na lang ninyo, kayo man po ay nakakatanggap ng mga ganyan na mga negative, ay isipin na lang po natin na hindi lang po kayo nakakatanggap ng ganyan. Marami po iba. Kapatid kahit kami, marami mga sinasabi sa amin na hindi maganda. Lahat po. Marami po ang mga sinasabi na hindi kaayaya. So, ignore lang. Dahil the more napapatula, talaga maglalaot po at maglalaot. Ano po? At hindi kailangan yung paliwanagan ng mga tao na ika nga ay balubad ang isip. Nagpaparatang sa inyo. Ignore na lang. Pero pasalamatan pa rin po si Tita Lydia. Kasi nakatulong po siya sa mga beneficiary at ilang vlogger po ng Kalingap. Nakatulong po siya. Okay, wala naman ako nakikitang masama dahil ilang araw ko na pinapanood to, yung mga ka-issue dito kay Tita Lydia. Hindi lang ako nag-reaction kasi ayaw ko nga nasasaw-sawan. Pero unat huli kong reaction to. Kay Tita Lydia, opinion ko lang. Wala akong nakikita na siya ay kumbaga nanlalaban, na babalahura or ano pa man nagsasalita ng ano-ano laban sa Kalingap. Wala naman po eh. Wala akong napapanood, napapakinggan or comment na talagang below the belt na. Ewan ko lang sa iba, pero wala pa akong narinig. Pero yun na, nakatulong pa rin. So, ano pa rin, maging grateful pa rin tayo.
para kay Edo maging grateful pa rin tayo. Thank you. Thank you kay Tita Lilia. Yun. Wag ibabas guys, hindi ako nagkikreate ng bashing. Pinipilit ko maging mabuti ako. O po, minsan nakakapagod din ang mga ka-issuehan. Pinipilit ko maging maayos ba, maging matino ang aking reaksyon na hindi na balahura kasi unang-una habang nagkakaedad ako, nagiging sabi nating mature na rin yung isip ko, hindi na ako yung hindi kailangan kasi salto-salto ako eh. Porkit ako yung defender reactor, salto-salto, balahurang-balahura. Hindi, wag na, noon yun. Pero nakakaedad na ako eh, parang nagiging matanda na rin, kailangan dapat maging matanda na rin yung isip natin, hindi na yung parang isip bata pa, salto-salto ba, balahurang-balahura. Kaya, hanggat maaari, umiral sa atin yung kababaan, pag-a-analyze at iiwasan natin yung siklab ng bugso ng damdamin. Kasi hindi makakatulong. Pagka biglang bugso ng galit, tapos kung araw-araw tayo laging ganun magsasalita, ay ang tao sanay na sa atin. Na ganun tayo magsalita, sino pa masisindak sa atin? Ayun, wag na, ingat na lang po tayo guys, wag na tayo mambas at love. Kasi para malisa na yung mga kaproblemahan. Ang dami mga problema, ang dami mga usapin, puro ka-stressan. Sa totoo lang, para ako nagkakaroon din ng mga uban-uban po. Wala naman akong uban. Pero para kasi ang hili ko magbunot dito, para nakikita ko may blonde, pero wala pa naman. Ayun, iwas lang tayo sa mga nakaka-stress at may dadalas dito Lydia at mahirap na baka siya may stress. At saka kay Edo, wag ibaba sa Edo guys ha. Wag ibaba, sinasabi nila na sana daw may pagtanggol na makapagsalita rin sa Edo. So, okay, maganda magsalita sa Edo na sabihin na lang niya na wag sabihan si Tita Lydia na may pagnanasa. Wala pang pagnanasa si Tita Lydia. Yun, ganun. Kaya lang po siya nakapagbigay ng pera dahil ako po mismo lumapit sa kanya. Pero wala namang masama kung magpapakatotoo. Kung yun naman din talaga yung totoo, wala namang masama yun. Wala namang masama kung sabihin ng totoo na nakatulong talaga si Tita Lydia. Pero hindi naman po hinahabol ni Tita Lydia yung sasakyan. Kaya lang naman lumautan ng ganito, nagsalita si Tita Lydia para lang patunayan. Pero Tita Lydia, yung hinihiling mo patunayan na wala kang pagnanasa, kaya mo nabigyan kasi nga lumapit sa Edo. Pero hindi nyo na Tita dapat pansinin pa pag may mambabas po sa inyo. Sasabihin ka na kung ano-ano. Kasi marami ba hindi ka kayang intindihin? Marami ba na hindi ka kayang unawain? Kung ako naiintindihan ko at pinipilit ko maging balance, maging okay akong mag-reaction. Pinipilit ko na mag-reaction ako wala nang puot, walang galit. Gawin na lang, tahimik na lang. Stop na, Tita, ang pag-reaction sana sa iyo. Para ano din po, hindi ka na rin pumabas. Okay? Mukhang mabait naman, Tita Lydia. Mukhang mabait naman. Di ba? Mabait naman, mukha namang natitrigger lang si Tita sa mga basher. Huwag ka magbabasa, Tita. Tsaka yung iba, huwag niyo nang pasahan si Tita Lydia ng mga comment na negative. Paalala lang sa iba. Huwag, ako ganyan, ayaw ko may nagsisend sa akin. Sa lahat, ha. Baka, yung iba kasi na-stress. Magsisend sa akin na ako binabas. Mas na-stress kayo kaysa sa akin na ako yung binabas. Wala akong pakialam sa nambabas sa akin. Yung iba na isisend sa akin. Lalo yung isa kasama ko sa group chat. Si ma'am, kay Ma'am D. Ikaw, stress. Na-stress daw siya sa mga nababa sa akin. Ay, naku, ayoko nang kay na-stress ka, ma'am. Ako nga, hindi na-stress. Ay, pambihira. Hayaan nyo lang. Tsaka, wag na magpasa sa akin. Yung iba, dahil nagpapasa, nandun daw ako, kinukomment daw ako doon. Wag na po kayo magpasa sa akin dahil wala ho yan. Ngayon, dito naman kay Tita Lydia, wag na ninyong pasahan si Tita Lydia. Kasi maano nyo yung kanyang, kasi baka mamaya masamaan yan. Pag nakakabasa ng ganyan, samaan na pakilasa yan. Huwag niyo nang pasahan ng negative. Ganyan, di ba? Ang nanay ko nga, pag kami mga balita, may mga patay kami mga pinsan hindi na namin pinapaalam. Kaya sabi, huwag niyo nang papaalam, huwag niyo papaalam kay inay. At mag-iiyak yan. Kahit ngayong bianan ko din, aalis yung kapitbahay ko, pupunta na ibang bansa. Huwag ka na magpaalam kay nanay kasi gawa nga ng mag-iiyak niya, malulungkot. Kaya mag-iingat na lang po tayo. Huwag na kayo magpasa para pasa-pasa, pakiusap lamang. Kung negative naman at hindi makakatulong at magdudulot ng kaistresan, huwag na kayo magpasa-pasa ng pang mga screenshot. Protectionan ninyo. Huwag na kayo magpasa-pasa at pagka ganun tapusin ang usap agad. Kasi baka mamaya pang may stroke pa yan, mahiblag Tita Lydia, wala. Paano mangyari? Dahil sa mga pambabas, di mo na may paglanasa kay Edo. Pambihira mga basbas. Mag-ingat lang mga basher. Okay, ako, ayan, abangan nyo ko sa akin next video guys. Love muna tayo. Love. At mga taong nakatulong sa atin ay kung hindi naman ganun kabig deal yung mga tampuhan, ay makalimutan kung kailangan na ipagtanggol. Makagawa pa rin tayo ng kabutihan sa ating kapwa, sa mga taong nakatulong sa atin. Yun, di ba? Magpakasama-sama man, ano pa man, pero pairali pa rin natin tayo bawat isa pangunahan ng sarili, na lagi tayo merong kababaan. Masarap sa pakiramdam, na lagi tayo may kababaan. Makinig kayo ako, ngayon medyo nagkakaedad ako, nakikinig ako ng mga kanta.
sa church, yung mga, kung ano mga kanta sa simbahan, nakikinig ako, medyo parang, pag naiyak ako, yan parang medyo nakakalas na, nare-release ko yung mga katoksikan na pumasok, sumapi sa akin. Kaya pag nakikinig ako naiyak ako, medyo, pag na-release ko naman na, ang ginawa ng pakiramdam ko. Love muna, kasi puro stress na, mailang buwan na, matatlong buwan na, maapat na buwan na. Ayun, abangan nyo ako sa next video ha, wala mo naman babas guys, love muna tayo, nakaka-stress din. Nakaka-stress din. Kahapon isang video lang in-upload ko, bye bye po. Abangan nyo ako sa next video guys, bye bye.